Ready na po natin ang ating puso at isipan dahil may tuturo po sa atin ang Panginoon ngayon po, no? Tinatawagan ko na po ang ating kapatid na Bro Mark Cadag para sa kanyang Bible exhortation. Lord! Hallelujah! Lord! Medyo bumibigat na yung ginawa. Aba, salamat ah. Nasubran sa singles. Salamat at bigla ako. Nasubran sa Hindi ko na nakita yung schedule eh. But please God, mapagpalang araw sa atin lahat. Ako nga pala yung likod na si Bro Mark. Maghayag na yung salita ngayong araw. Amen. Praise God. Why life is so difficult? Yan. May yan question mark ah. Patanong. Yan yung madalas natin, no? Na question mark sa ating buhay. Why life is so difficult, no? Ano nga? Sa buhay natin, no? Talagang mararanasan natin, no? Yung difficulties, no? Sa buhay natin, no? Talagang hindi tayo makatakas dyan, no? Sa difficulties na yan, no? Tapos sa buhay natin, so, busy tayo sa day-to-day basis ng ating trabaho, no? Kumbaga cycle na yung nangyayari sa atin, no? Kumbaga magsasahod tayo, katrabaho, sahod. Kumbaga nagiging busy tayo, no? Kumbaga nagiging busy tayo sa mga goal natin sa buhay, sa future natin, no? Sa mga nais natin marating sa buhay, no? Kaya, why life is so difficult kasi talagang kahit kailan ay hindi tayo masasatisfy, no, sa buhay natin. Hanggat nandito tayo sa mundong ibabaw, kaya talagang hindi tayo masasatisfy sa mga bagay-bagay dito sa mundo, no. Kaya why life is so difficult. So, intro pa lang yan, no? Kaya let's pray muna. Yes, Lord, hallelujah, Lord God, ikaw pong magmuna sa araw na ito, Lord God. Lord, ikaw maghipo sa aming mga puso, ikaw po magpaunawa, Lord God. At Lord, humingi kami ng mga kapatawaran sa lahat ng mga lawang kasalanan. Lord, maging sa isip man, sa salita, at maging sa gawa, Lord. Lord, ikaw lamang manguna at ikaw lamang magtago sa iyong likuran, O Lord God, at ang mga salita mo lamang ang aming marinig. Yes, O Lord God, thank you, Lord. Amen. Ayan, well, life is so difficult. Jai, next slide. So, verse ko ngayon sa Ecclesiastes 2:24. Ayan. Ang sabi dyan a person can do nothing better than to eat, to drink, and find satisfaction in their own toil. This is true, I see, is from the hand of God. Yan yung sabi niya, yan ay galing kay Lord na salita na ang person can do nothing better than to eat, drink, and find satisfaction. So yung meaning po nito na verse na to, ibig sabihin na we have to live it the present, no? Kailangan natin we have to get the most out of it, no? Sa buhay natin, no? Sa present, sa kasalukuyan, no? Kumbaga huwag natin isipin yung mga past na nangyari, or huwag natin isipin yung future, no? Masyadong isipin, no? Hindi ko naman sinabi na huwag natin isipin yung future natin, pero mag-focus tayo sa buhay natin ngayon, no? Mag-focus tayo sa faith natin kay Lord. Yan yung yan yung ibig na sabihin. Yung faith, mag-focus tayo para di tayo masyadong mahirapan sa buhay, no? Kasi yan lang naman yung gain natin. A person natin tend to eat. So, ang ibig sabihin yan, lagi tayong mabusog. No? Kaya kanina, grabe yung busog natin. No? So, ang ibig sabihin yan, to eat is mabusog tayo spiritually. No? Maging kaya busog tayo lagi, tapos lagi tayong mababad. No? So, yan. So, yung pinaka-meaning yan, we have to live it to present. So, don't worry about the future too much and also the past. Yan po. So, sino nakakaala sa buhay ni King Solomon, no? Si King Solomon, kumbaga nandiyan na sa kanya yung lahat, no?
lahat ng naisip niya, makukuha niya, kumbaga, no? Meron nga siyang, di ba, 1,000 wives ba yun? Di ba? Meron siyang 1,000 wives. Grabe, no? Talagang lahat ng kayamanan niya sa kanya halos. Tapos, lahat ng gusto niya, meron siyang wisdom na nanggagaling kay Lord yun. Pero bandang huli, kung mababasa niyo sa Ecclesiastes chapter 2, yung natatanda ko bandang huli, yung sabi niya, para daw, it's like chasing the wind, no? Kumbaga lahat ng mga bagay sa mundo, useless. Yun yung ibig sabihin niya. Kumbaga nandiyan na lahat sa kanya, lahat ng kapangyarihan, pero na-realize niya, bandang huli, lahat ng nasa mundong ibabaw ay useless. So, next slide po dyan. Yan. Ecclesiastes 2:26. So, parang conclusion na rin to. To the person who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to sinner, He gives the task to gather in the storing up wealth and hand it over to the one who pleases God. This is too meaningless at chasing after the wind. Yun sinabi niya. So, ang niya dito, para tayong chasing after the wind, no? Lahat ng mga napundar natin sa mundong ibabaw ay baliwala, no? Iba yung makikinabang pagdating ng araw. So, ang ibig sabihin ng exhortation ngayon ay, ang ibig parting ng Diyos ay we have to please God every day, no? Sa pamamagitan ng faith, number 1, dapat magkaroon tayo ng pananampalataya, dapat may fear tayo sa Lord, magkatakot sa Lord, and also, always follow God's will, no? Tapos, always obey His command, no? So, yun yung makakapagpagaan sa ating buhay dito sa mundong ibabaw. Always attach yourself to God, no? And always do His will, no? So, yun lamang po ang aking conclusion. Always do His will, God's will, and put sacrifices to the Lord, kumbaga. So, yun lamang po ang aking Bible exhortation, no? So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming natutunan kayo sa short Bible exhortation ko. Yes, so Lord God, maraming salamat, O Lord Jesus. Lord, give us wisdom, Lord God. Wisdom, knowledge, and happiness, O Lord God. Kagalakan, O Lord God. At Lord, nagpapasalamat kami sa buhay, Lord God, sa araw-araw, Lord God, na pinaghalo mo. Lord, we will use it para, Lord, maiano ka namin, Lord. Glorify you, O Lord God. Lord, thank you so much, Lord God, sa iyong salita. Naway magamit namin sa mga araw-araw ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen.